Ay, bakit? Ano siya? Special site. Ay, special siya. Pero nagtatrabaho din. Opo, nagtatrabaho pero pag pag siguro nagtawa rin, parang naano na rin siya. Uwi na kami. Ilang taon na siya? 29. Panganay ko po. Tapos siya ang panganay. Kahirap yung yung may mga ganyang anak. Mahirap. Kasi nandiyan na yung discrimination. Wala sa mga social gathering niya. Nandiyan na yung pagtutulig sa ng mga kahit sabihin mo kamag-anak siya, Oh. hindi mo maiwasan. Napakasakit. Ang papel mo lang sa buhay, tagahugas ng plato. Pag mahirap ka, Tagahugas lang ng plato. doon ka sa likod, sa kusina. Hello, Nay. Kumusta po? Magandang morning. Kumusta po buhay-buhay? Ito, kahit mahirap, kinakaya. Ilan anak niyo po? Siyam. Ah, siyam. Asawa niyo nasaan? Nasa Nueva Ecija po. Anong trabaho doon? Instruction labor. Ano pangalan pala ni Ma'am? Marivic Cartiso. Marivic Carpizo. Ilang taon na po kayo? 49. Saan ang bahay niyo? Doon po kami dito. Ito trabaho niyo. Ano yun? Empleyado kayo dito? Opo, parang extra lang. Yung, kasi per kilo lang kasi. Pero paano kayo paano kitaan ninyo dito? Halimbawa, napuno ko yung ganyan, 30 pesos. Dalawang nilo. Basta isipin. Pero hindi, kumbaga pagmamay-ari ng dyan sa empleyado kayo dito. Kayo ka-classify parang gano'n. Mga ilang kilo yan, Ma? Nasa 35 pero na ako dyan 30 pesos lang. 30 pesos yung ganyan kalaki. Nakakailan sako kayo ba isang araw? Tatlo. Dalawa. Depende. Minsan kasi minsan pag walang toyo, ayun, tuloy-tuloy. Pero Anong pag, toyo? siya, pag napagod na rin siya, na rin. Ay, bakit? Ano siya? Special site. Ay, special siya. Pero nagtatrabaho din. Opo, nagtatrabaho pero pag pag siguro nagtawa rin, parang na rin siya. Uwi na kami. Ilang taon na siya? 29. Panganay ko po. Tapos siya ang panganay. Naglalaway siya. Opo. Ganyan lang siya. Ganyan lang siya. Pero nakakabilib nagtatrabaho. Opo. Parang na niya, yan yung routine niya sa araw-araw. Yung, Parang yan na rin yung habit niya. Ilang oras siya makakapagtrabaho niyan? pag hindi pa rin pareho, may 2 oras, 3 oras. Basta pag nagsawa na siya, Pag nagsawa na, ayaw na rin. ayaw na. Pero pag napagpahinga ulit, pwedeng balik siya ulit. Ano yun? Paano yan? Binabantayan din? Opo, binabantayan ko kasi minsan pag umuwi siya, at gusto niya sigurong kumain, ibubuksan niya yung kalan. Hindi niya alam kung paano na imbis na hinaan, mas lalong itutudo niya. Minsan nasusunog. Kaya todo bantay talaga siya. Nakakapagsalita rin siya? Hindi. Hindi nagsasalita. Pero nakakarinig. Opo. Naiintindihan din niya yung mga sinasabi niya. Maintindihan siguro. Alam naman niya yung Oo. gawa niya Although siguro dahil nakikita niya yung ginagawa niya. Pero hindi naman malikot, dyan lang. Opo, ganyan lang. Kaso lang pag ginugulo siya ng mga ibang bata, kasi minsan nga yung hindi mo maiwasan yung discrimination, kinakalat niya dito sa kalsada kasi parang naiinis din siya na hindi niya kaya sigurong paluin o na hindi niya kaya naiinis siya pag inaasar siya. Opo. Pag binubuli, ganon. Opo, parang ganon. Nagwawala din Opo, siya. nagwawala din siya. Nakakapag-aral din siya na? Hindi ko na pinag-aral. Hindi na. Inborn lahat. Hindi naman siguro kasi dati sakitin siya. Tuwing nilalagnat siya, Nagbabibrate siya. Nagkukonvulsyon. Ngayon, nang naggrabe talaga siya, parang may pneumonia, sinaksyon siya. Doon siguro nasira yung parang lalamunan niya.
Pero nakakabilib, marunong siya magtrabaho. Opo, alam niya naman kung saan nilalagay. Alam niya i-classify. Ano yung tinuruan niyo siyang ganyan, magtrabaho? Hindi, sama-sama lang kasi siyempre kahirap nga po ng buhay. Hanggang sa na-adapt na niya. Gaano na kayo katagal nagtatrabaho dito? Yung katagalan na rin kasi doon pa ako sa kabila. Yung mga 7 years na siguro. Ay, tagal na. Oo, mula nung maliliit pa yung mga anak ko, siyempre sa kulang nga yung kinikita. Kailangan din tumulong minsan. Ayun, parang So, yung mga, sabi niyo, ilang anak niyo siya? siyang. Kayong 8, may mga asawa niyo? Wala pa naman po, nag-aaral. Lahat sila? Yung isa nasa Maynila, may trabaho na rin. Helper din kasi hindi rin nakapag-apply. Tapos yung pangalawa, special child team. Ay, ano ba yan? Ang pangatlo special child team yung hindi nakakagalaw yung kaliwang kamay. Oh, asan siya ngayon? Sinasama ng mga pinsan doon sa parang utos-utusan din doon sa machine shop. Dalawa yung anak niyo special. Opo, orto yung isa. Tapos yung asawa niyo, construction, saan lugar? Sa Nueva Ecija. Anong punta niya dito? Weekly o monthly? Minsan 2 months kasi siyempre medyo mahal din yung pamasahe. Ay, ganun. 2 buwan. Hirap naman ng ganun. No? Kaya nga. Tiyaga lang, siyempre mahirap eh. Kaysa naman dito, walang trabaho. Sa bagay, no? So, sa maghapon, magkano ang kinikita niyo mag-ina? Hindi ko alam kasi ang anuhan namin Hindi, kahapon, 7 years eh. More or less, magkano kinikita niyo daily? nasa 150 siguro. 150. Kasi hindi naman talagang todo maghapon. Yung inaano siya yung sinasabayan ko. Parang pagpantay na rin, no? Napakahirap. Gaano kahirap yung yung may mga ganyang anak? Mahirap. Kasi nandiyan na yung diskriminasyon, yung na pag-unawa, yung kailangan malawak yung pag-unawa. Kahit sabihin man na talagang mahirap kasi nandiyan, pag dinadala mo sa okasyon yung parang inaano kayo, halimbawa hindi mo maiwasan, iimbitahin ka ng mga kahit sabihin mo ng kamag-anak, nandiyan pa rin yung iano mo yung anak mo kasi ganyan, nandiyan. Oo, nasa bagay, no? Hindi lahat ng tao Oo, hindi mapiplace. talaga. Oo, talagang napakahirap. Hindi mo siya madala sa mga social gathering yung nandiyan na yung pagtutulig sa ng mga kahit sabihin mo kamag-anak siya, Oo. hindi mo maiwasan. Parang ayaw, ganun. Parang iniiwasan. Yung parang doon ka lang sa kusina, yung nandun nga yung diskriminasyon ang mahirap. Oo, sa bagay. Parang parang ihihiwalay ka, ganun. Parang hindi ka pwedeng makiihalubilo. Parang ganun, pag siyempre may mga bisita, itatabi ka. Sa kanya, wala siyang pakialam kasi nga wala siyang alam eh. Opo, wala siyang pakialam. Kaya ang nakakaramdam yung magulang, kagaya. Siyempre masakit eh. Ikaw yung pagsasabihan eh. Ikaw Oo. yung sasabihin na itabi mo yung anak ko kasi may mga bisita tayo. Nandyan niya yan eh. Oo. Siyempre anak mo yan eh. Opo. Napakasakit. Anak ko yan eh. Yun yung napakasakit pag may anak na may ganon, may diferensya. Hindi ka pwedeng makipagsabayan. Mahirap, no? Kahit sabihin mo magbihis ka ng todo-todo, ano ka pa rin eh. Ganun pa rin ang tingin. Oo. Lalo na mahirap ka. Opo. Ang papel mo lang sa buhay, tagahugas ng plato. Pag mahirap ka, Tagahugas lang ng plato. doon ka sa likod, sa kusina. Kakain ka rin, pero doon ka lang sa likod. Hindi ka pwedeng umarap. Yung parang, nandyan. Kaya napakasakit. Minsan, sasagutin ko, sabihin ko, kung pwede lang mamili, bakit di ko pipiliin yung maganda? Kasi minsan, inaano ka eh. Kung baga sa bilihin, pupunta ka ng mall, mamili ka ng maganda. Yun ang binigay eh. Alangan naman sasabihin sa'yo. Alangan naman na, ay naku po, hindi pwede to. Hindi pwede. Kung ano yung binigay ni God. Opo. Kaya, tis. No. Mabuti na yun, no? Mabuti na mula noon hanggang ngayon, hindi mo pinabayaan yung anak Ay, mo. hindi pwede. Kasama. Nawala na yan minsan. Napunta siya sa sa lingga yun.
Binuli siya ng binuli, hindi na niya alam pa uwi. Mm. Buti na lang may nakapulot din, dinala siya doon sa DSW sa Singkayen. Oo. Nakuha namin, sabi ng iba, ba't di mo na pinabayaan? Maganda naman doon sa bahay ko. Bakit ka mapabayaan? Anak ko yan eh. Opo. Ganun talaga ang inanay, no? Pag magulang ka talaga, tiisin mo ang lahat para sa iyong anak mo. Opo naman. Sayang tiisin ng magulang ang lahat. Yung mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga sa atin lahat. At ito, si Nanay. Anong pangalan ulit ni Nanay? Maribica Piso. Nanay Maribel Carpizo, isang parang anong tawag sa trabaho nila. Mga ngalakal na, kumbaga. At ito, naging agaw pansin sa amin ang kanyang anak. Pero nakakagulat, hindi lang pala siya. Dalawa pala yung anak niya na may parang ganito, may kapansanan. At yun, nakwento niya sa atin yung kanyang karanasan regarding sa discrimination sa kanyang anak. So, hayaan mo lang, Nay. May awa ang Diyos, no? Opo. Hindi naman siguro habang buhay ganito tayo. So, saludo po ako sa iyo, Nay. Kasi napakabait mo at hindi mo pinabayaan yung anak mo. Sige, Nay. Salamat, Nay, at nakakwentuhan po kayo. Salamat at nag-cross yung daan natin ngayon. No? So, bibigyan kita ng kaunting tulong. Sana makatulong po sa inyo. No? Salamat. Ayan, so kamay mo, Nay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thank you. walang hanggang katapusan. Walang mapagsidlang saya. Salamat. God bless. Para sa iyo, Nay, kasi napakabait mong tao. Thank you. Kahit na mahirap, kahit na ganyan yung anak mo, hindi mo sinusupport. Salamat po. Di ba? Parang si God. Si God, ano't ano man ang kakulangan natin, ano't ano man ang kasalanan natin, ano't ano man ang itsura natin, hindi nababawasan yung pagmamahal niya sa atin. Gaya ng ginagawa mo sa inyo. Ibig sabihin, pagpatuloy mo lang yan, may biyaya darating sa iyo para sa atin. Nakakabilib ka na sa pagmamahal mo sa anak. Although ganun naman talaga lahat ng ganun naman talaga lahat ng magulang. Walang magulang, bihira yung magulang na pababayaan yung anak. Pero gaya natin sinabi, minsan mga ganitong sitwasyon, yung anak nila pinapabayaan na nila. Tinatago nila sa likod ng bahay, pinukulong na nila. Pero kayo po, proud kayo, pinukulong, pinasama nyo. Hindi nyo siya ikinakahiya, kaya sumasaludo ako sa inyo. Okay. So ano masasabi ni Nanay nung natanggap ka ng blessing sa araw? Salamat po, salamat. Walang mapagsidlang saya. Nga pala, Nay, ako po si Daddy Frankie. Tiga dito lang din sa inyong sa bayan na to. Pinapalo ko po yan. Ay, ganon. Salamat, no? So, naka-video tayo na. I-upload namin to. Okay lang po ba? Okay. So, yung mga anak mo, Nay, kumusta ba? Gusto mo silang i-shoutout? Mapapanood nila ang video nito. Yung anak kong nag-aaral sa Lyceum, sana pagputihan ko. Bigyan mo yung karapis. Asawa niyo po. Yung asawa ko po na nasa Nueva Ecija, mag-ingat na. Ano yung mensahe mo sa mga anak mo? Patuloy lang nila pagsikapan nilang makamtan kung ano man ang kanilang pangarap. Yan, Nay. Thank you so much. Kami po hindi na magtatagal. Okay po. Maraming salamat. God bless po. Thank you so much po. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, anak ni Nanay is hindi nagsasalita daw kaya hindi na natin siya kakausap. So maraming salamat mga kababayan. Mabuhay po tayo and shout out po dito sa buong lalawigan ng Pangasinan. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Thank you, Nay. Thank you po. God bless po.